Okay. Magsimula tayo sa isang pangalan, Narciso Olalo. Base sa mga materyales na nasa harapan natin, may mga video tayo ng krusada niya, di ba? May mga social media post, at meron ding isang dokumento na parang bio niya. Ang mission natin, himayin natin kung sino siya, ano yung mga aral niya, at paano yung panggagamutin niya. Gamit lang yung mga sources na to. Sige, umpisahan na natin. Alam mo, ang unang-unang kapansin-pansin ay kung paano niya ipinapakilala ang sarili niya. Hindi lang siya ordinaryong faith healer. Ang tawag niya sa sarili niya, and I quote, #1 instrument chosen by God. Wow! Agad-agad! Agad-agad. At kasama daw niyan mga kakaibang kakayahan. Tulad ng nakakapagpagaling daw siya, ganit lang yung boses niya. Boses lang. Boses lang. Tapos nakikita raw niya yung hinaharap, mga trahedya, at kaya niyang tukuyin yung mga kasalanan ng isang tao, buhay man o patay na. At may isa pang utos na parang pundasyon ng lahat ng ito, di ba? Yung lahat ng serbisyo niya ay dapat absolutely free. Yun yung pinaka-core. Oo, walang bayad. Kasi ang paggaling daw, nakadepende lang sa pananampalataya kay Hesukristo. May linya pa nga siyang inuulit-ulit eh. Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang nanggagamot. Kumaga, instrumento lang talaga siya. Exactly. Pero dito nagliging mas interesante. Kasi sa kabila ng lahat ng yan, hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta o kaya ay mensahero. Sa isang social media post niya, tinanong daw niya mismo ang Diyos, ano pong itatawag ko sa sarili ko? Ang sagot daw sa kanya, ang tawag ko sa iyo ay calling. Isang calling, hindi isang titulo, no? Parang isang function. Anong ibig sabihin nun? Dito mo makikita yung galing ng pagbuo niya ng identity. Hindi siya gumagamit ng mga salitang propeta na o kaya mensahero na alam mo na, may religious baggage na pwedeng pagdebahatin. Oo, tama. Sa pagtawag niya sa sarili na isang calling, parang nilalagay niya yung sarili niya sa ibang kategorya. Ang ibig sabihin lang, kapag may mensahe ang Diyos, siya yung tinatawagan. Parang siya yung telepono. Ang galing na branding. Parang yung sinasabi na huwag niyo akong pansinin, pakinggan niyo yung mensahe kasi hindi galing sa akin. At ang mensahe na yon, laging umiikot sa 3 bagay lang daw. Pagsisisi, pagbabago, at lubos na paniniwala. Tumpak, so na-establish niya yung authority niya, pero at the same time, parang humble siya. Siya yung bida, pero ang Diyos daw yung boses. Okay? So malinaw na yung identity niya. Siya yung calling. Ngayon, ang tanong siguro ng lahat, paano ba talaga siya nangangamot? Dito na papasok yung mga krusada niya. Yon, ang mga krusada, ito yung mga event kung saan personal siyang nanggagamot at nangangaral sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Based sa mga video, nakarating na siya ng Camiguin, Bohol, hanggang Pasay City. Since 2013 pa yan. At consistent sa sinasabi niya, libre lahat. Libre lahat. At hindi lang yung panggagamot pinapakain pa daw yung mga dumadalo. Minsan, binibigyan pa ng pamasahe. Teka. Yan ang isang malaking punto. Isang nationwide crusade, may pagkain, may pamasahe, pero ang nakasulat sa bio niya, galing yung pera sa sarili niyang bulsa. Bilang isang maintenance staff, katulong yung asawa at anak niya. Ang lakas ng narrative na yan. Wala ng ibang detalye pero tama ka. Yun mismong punto. Paulit-ulit niyang sinasabi na sarili niyang pera yun at yun yung pinakamalaking sandata laban sa organisadong relihiyon. Kasi ikinukumpara niya yung sarili niya sa mga pari at pastor. Na ayon sa kanya, nangungkolekta ng pera. Oo. Sabi niya sa isang video, gumagastos ako ng sarili kong pera para lang maiparating yung biyaya. So yung narrative ng self-sacrifice, napakalakas sa mga followers niya. At yung resulta, siyempre yung mga testimonya na sobrang detalye, no? May isa doon, isang babae, 41 years old. Oo, taga Bohol. Ang dami niyang sakit. High blood, cholesterol, tapos may kidney stones. Tapos ayon sa kanya, pagkatapos ng 13 araw na pagsunod sa payo ni Olalo. Sa telepono lang yun Sa telepono lang, nagpa-check up siya ulit. At ang resulta? Nawala daw yung mga maliliit na bato sa kidney niya. Pero dito, nagiging mas komplikado. Kasi sinabi rin daw ni Olalo sa kanya,
Meron kang isang kasalanan na hindi mo basta-basta maiwanan. At yun daw yung dahilan kung bakit may natira pang isang malaking bato. Okay. So hindi siya yung tipong total cure. May partial success para patunayan yung kapangyarihan niya. Pero may naiiwanan na problema na nakakabit sa kasalanan ng pasyente. Eksakto. So hindi natatapos yung ugnayan ninyo. Kailangan mo pa rin siya. It fosters dependence, no? Oo. At bukod sa sakit, malaking-malaki yung mga testimonya tungkol sa pagkakaroon ng anak. May mag-asawa from Cebu, 11 taon na daw silang hindi magkaanak. Tinawagan at pinangalan ni Olalo, tapos nagbuntis. Pero yung pinakadramatiko, yung kwento ni Fidez, na ilang buwan na ring sumusubok magka-baby. Ito yung grabe yung narrative power nito. Kasi ayon sa kwento, hinawakan lang daw ni Olalo yung tiyan niya, tapos sinabi, buntis ka. Siyempre, hindi siya naniwala, di ba? Siyempre hindi. Pero after 20 minutes, doon sa CR ng venue, nag-positive daw yung pregnancy test niya. 20 minutes? 20 minutes. At hindi lang yon, sinabi pa raw agad ni Olalo na babae ang magiging anak niya, which is nagkatotoo rin daw. Grabe yung mga detalye. Hindi lang gumaling ako, may timeline, 20 minutes. May prueba, pregnancy test. May prediction, gender. Yun yung nagiging Totoo para sa kanila. It moves the story from a vague claim to a parang personal miracle. At napansin mo, yung mga kwento sumasagot sa mga pangunahing takot ng tao. Kalusugan, pamilya, yung hinaharap. At ang mas nakakagulat pa, hindi niya laging kailangan nandoon. Madalas, sa telepono lang, may isang babae doon, allergy daw niya na ayos after a phone call, basta marinig mo lang daw boses niya at maniwala ka. At siya pa raw yung tumatawag at gumagastos sa load, di ba? Kahit international call pa yan. Oo, paulit-ulit yung diin na yon. Hindi ito tungkol sa pera. So itong buong sistema niya, itong buong method, nagpapatibay lang sa pangunahing mensahe niya na siya ay isang direktang hamon sa mga institusyon na nakasanayan natin. At pag nilagay natin yan sa mas malawak na konteksto, doon talaga lalabas na ang kalaban niya ay yung organisadong relihiyon. May isang video na sobrang prangka niya. Sinabi niya, ang relihiyon ang kalabang ko. Wow! Para sa kanya, hindi mo kailangan ng relihiyon para maligtas. Ang kailangan mo, direktang relasyon sa Diyos. At ang target niya talaga yung mga practices na may kinalaman sa pera, yung mga donasyon, yung bayad sa dasal. Lahat yon para sa kanya, pananloko at panglalamang sa kapwa. Maging yung pamisa sa patay, kinestyon niya. Paano niya kinwestiyon yun? Sa isang pangaral niya, sinabi niya na hindi raw yun makakapagligtas ng kaluluwa. Ang argumento niya, ang kaligtasan nakalayo para lang sa mga nabubuhay. Tapos nagtanong siya, sa libo-libong taon ng pamisa, may narinig na ba kayong pari na nagsabing may naligtas ng kaluluwa dahil doon? So tinatamaan niya yung mismong pundasyon ng ritual? Oo, pero hindi lang ritual ang binabago niya, pati yung kahulugan ng mga konsepto, tulad ng kasalanan. Anong version niya ng kasalanan? Ito, isa sa mga pinaka-unique niyang turo. Sabi niya, ang kasalanan hindi lang yung paglabag sa 10 utos. Nagkakasala daw tayo tuwing nakakasakit tayo ng damdamin. Hindi lang ng tao, Okay. kundi pati ng hayop. At maging mga bagay tulad ng puno, ilog. Sandali. That's a huge shift. So, kasalanan ang manakit ng damdamin ng ilog? Oo. Kaya daw dapat alagaan ng kalikasan kasi may buhay at pakiramdam din daw yan. Kumbaga, yung mga problema natin sa environment na yon, hindi parusa ng Diyos. Kundi resulta ng kasalanan natin sa kalikasan. Eksakto. So nag-aalok siya ng isang teolohiya na very modern, almost ecological, di ba? Oo nga, mula sa pagiging calling hanggang sa ecological sin, bumubuo talaga siya ng sarili niyang sistema. At dito napapasok yung isa pang konsepto na sa kanya ko lang narinig, yung pagiging astral healer. Tama. Ayon sa kanya, may 2 klase daw ng manggagamot. Yung una, ambularyo. Yung mga hula nila, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Ang ikalawa, siya.
isang astral healer. At dito, ang mga nakikita niyang pangyayari sa hinaharap, hindi daw yun tiyak. Pwedeng mapigilan. Paano? Ano yung susi para mapigilan yon? Yung paniniwala mo sa mensahe niya. So, kung ang ambularyo, parang weather forecast lang. Ang astral healer, parang ways. Sinasabi niya, may aksidente dyan sa unahan, pero kung dadaan ka dito, makakaiwas ka. Okay. So, kailangan mong sumunod sa kanya. May halimbawa ba siyang binigay dyan? Meron, ikinuwento niya yung kaibigan niya, nakita daw niya sa pangitahin na mababalian ito ng buto. Binalaan niya. Pero hindi nakinig. Hindi nakinig, gabihan, nadulas sa banyo, nabali nga yung buto. Sabi ni Olalo, kung naniwala lang daw sana at nag-ingat, hindi yun mangyayari. So, hindi lang siya naghuhula. Binibigyan niya ng kapangyarihan yung tagapakinig. Parang sinasabi niya, nakikita ko yung future, pero kayo ang may hawak kung magkakatotoo yan. Basta sumunod kayo sa akin. It's a very powerful psychological tool. Hindi ka lang passive receiver, active participant ka sa tadhana mo. Through him. At para patunayan yan, sinasabi sa mga materyales na nakapost daw sa Facebook wall niya with dates and times, yung mga prediction niya tungkol sa bagyong Yolanda bago pa mangyari. Yun yung resibo niya sa mga followers niya. So, para i-summarize natin, ang lumalabas na larawan ni Narciso Olalo ay hindi lang isang manggagamot, kundi isang master strategist. Gumagawa siya ng sarili niyang lengguwahe, calling, astral healer, at sarili niyang moral framework. Inilalagay niya ang sarili bilang isang malinis na alternatibo sa isang sistema na para sa marami, sira na o korap. Tumpak! At dyan papasok yung tanong na iiwan namin sa'yo. Paulit-ulit niyang sinasabi na walang manloloko kung walang magpapaloko. Pero para sa mga nagpapatotoo, hindi naman ito issue ng panloloko eh. Para sa kanila, ito ay paghahanap ng lunas, pag-asa, isang paniniwala na hindi nila mahanap sa iba. So, ang mas malalim na tanong ay hindi lang kung totoo ba siya, kundi anong kakulangan sa lipunan, sa healthcare man o sa relihiyon ang napupunan niya ng ganito ka-efektibo. Thank you so much sa pakikinig. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. Kung gusto niyo mabasa yung mga original God's messages, punta kayo sa Narciso Olalo's Facebook. Maraming salamat. Please don't forget to share.